Imbes na bukas, nag-convene na ngayon ang mga senador bilang impeachment court sa isasagawang impeachment trial ni VP Sara. Nanumpa na rin ang mga senador bilang mga hukom. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean. Julius, tama ka na. Bago na naman ang schedule ng impeachment court at ng Senado. Imbis nga na bukas ay kinonvene na ngayong hapon ang impeachment court. Magbandang mag-aalas 6:30 ng mag-oath taking ang mga senador para maging senator judge para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay niyan, binuksan na rin at kinonvene na ang impeachment court. Yan ay para madesisyonan, Julius, ang iginigiit ng grupo nila Senator Bato de la Rosa na ipabasura o i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bago kasi yan, Julius, nag-privilege speech si Senator Bato de la Rosa kung saan hinikayat niya ang kanyang mga kasamahan na ibasura nga itong impeachment case laban sa Vice Presidente dahil daw sa constitutional infirmities o mga paglabag sa konstitusyon. Gayon din ang hindi maresolbang question sa jurisdiction kung ito ba ay pwedeng ituloy sa 20th Congress o hindi. Julius, narito ang bahagi ng privilege speech ni Senator Bato de la Rosa. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Julius, unang binira ni Senator Bato ang anyay mahinang pundasyon ng impeachment complaint na inihain ng Kamara sa Senado. Giit din ni Bato, bakit daw inupuan ng Kamara ang unang 3 impeachment complaint na ipinasa sa kanila at ang ika-4 lamang na impeachment complaint ang kanilang inaksyonan? Tingin ni De La Rosa na pag-violate na yan sa 1-year ban na pinatutupad para sa mga impeachment cases. Kaya sabi rin ni Bato, bakit parang itatakel ng Senado ang impeachment complaint kung depektibo naman ito? Bakit din daw nila ipipilit na talakayin sa loob ng 19th Congress kung pasara at naghihingalo na ito, samantalang malapit na rin namang buksan ang 20th Congress. Julius, mag-i-interpolate sana si Senator Bongo pero pinasuspend muna ni Senate President Escudero kanina ang sesyon. Pagbalik, tumayo si Senator Risa Hontiveros para sabihin na teka muna, dapat hindi sa plenaryo o sa sesyon pinag-uusapan yung tungkol sa impeachment complaint kaugnay kay Vice President Sara Duterte, kung hindi dapat mauna muna yung oath-taking ng mga senator judges. Bagay na inayawan o kinalaban na inupose ng mga maka-Duterteng senador dito. Samantala nakailang beses na nagsuspend ang sesyon dahil mainit ang usapan at sa isang pagkakataon makikita na tila sinusubukan ni Senator Robin Padilla na kumprontahin si Senator Joel Villanueva pero napigilan siya ni Senator Bato de la Rosa. Gusto kasi ni Senator Villanueva na i-convene ang impeachment court bago pag-usapan kung i-dismiss ba o hindi ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, narito pa ang ilang bahaging pahayag ng ilang mga senador kanina sa sesyon bago mag-convene ang impeachment court. So I restate my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech on the privileged speech of the good gentleman na manumpa na po kaming I still have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. That the point of order takes precedence over all other motions. Also, that there is in fact a motion already pending on the floor, already acknowledged as well by our majority leader, which requires a vote. Duly noted, but the chair has not yet acted on the motion and there has been no objection as of yet. We will address the motion of Senator Bato, as the chair said earlier, after we hear from Senator Villanueva now. The deputy minority leader is proposing yet another motion on top of the pending motion. The chair that will is not- not allowed. So basically, Julius, ang nangyari, pinapadismiss sana ng grupo ni Senator Bato de la Rosa yung impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, pero ang naging resulta, napaaga patuloy yung pag-convene ng impeachment court imbes na bukas ay ginawa ngayon. Samantala, bago natin i-roll yung soundbite ni Senate President Jesus Escudero, napansin lamang natin kanina doon sa oath-taking, may ilang mga senador gaya ni Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla na hindi sila nagsuot ng robe. Ito ang
unang pagkakataon na nagsuot ng robe ang mga senador para dito sa season ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay para nga sa kanilang panunumpa bilang Senator Judge. Samantala, narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Escudero. Chair hereby orders that session is suspended until 6:15 to afford our members time to don their impeachment robes in order to subscribe to the oath, approve the rules, and dispose of the motion of Senator Bato. So ordered, session is suspended until 6:15. Julius, mabilis lang yung pagkukonvene ng impeachment court at yung oath-taking mismo ng Senator Judges. Pagkatapos yan, pinaaprobahan yung impeachment rules. At sa ngayon, habang nakatayo ako dito at nagla-live, ang pinag-uusapan ngayon ng impeachment court ay yung unang agenda, which is yung ngang hinihiling ng grupo ng Duterte Bloc dito sa Senado na i-dismiss o ipabasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Julius. Maraming salamat, Mean Los Baños. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.